sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ipinag-utos ng Pangulong Bongbong Marcos na panatilihin ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang direktiba ay inilabas ng Pangulo matapos na umalis sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa, ang nag-iisang sentinel o bantay ng bansa sa pinagtatalunang karagatan. Ayon kay retired Vice Admiral Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council, ang direktiba ng Pangulo ay hindi lamang ang pisikal na presensya, kundi maging strategic presence sa West Philippine Sea, partikular sa Escoda Shoal. Sakop po ng utos ng Pangulo ang bagong Coast Guard vessel sa Escoda, mga patrol ng hukbong dagat at himpapawid, at iba pang modalities para sa maritime domain awareness. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? May bagyo ha, may bagyo. Meron ba? At merong mga lugar Dito? na nasa Dito sa atin? ilalim ng signal number 1. Sa Metro Manila? May mga lugar na nasa signal number 1. Hindi kasama Metro Manila. Yuel, kasama na. Kasama na ba ang Metro Manila? Hindi yata. Hindi pa yata. May mga suspension ng classes eh. Dito po yung mga walang pasok, online classes for college level to Valenzuela, in-person classes suspendido. All levels. Diyan sa Valenzuela. Oo. Pero merong mga ibang lugar na grade school ay walang pasok. Yes. Ang navotas ay kinder to grade 12. Ilan? Anong grade? Kinder to grade 12. Grade 12. 12, oo. Ang Malabon, ganun din. Malabon, magkatabi lang yan eh. Kinder hanggang grade 12. At yung tanong mo kung may bagyo ba dito sa Metro Manila, tama nga pala. Ang signal number 1 ay northern portion ng Metro Manila. Ayun, meron Aba, nga pala. may ganun na pala ngayon, ano?
Talagang portion, specific. Specific po yung lugar. Hindi katulad dati, buong Metro Manila yan eh. Ngayon, northern portion ng Metro Manila, signal number 1. Kaya ano ba yon? Ano ba yung may signal number 1? Ayan, sige nga. Ang Quezon City at Kamanaba. Ayan. Yun yung pati Marikina. Ganun ba? Pati Maynila. Pati Marikina, pati Maynila. San Juan at Mandaluyong. Ang Pasay. Hindi, maging south na yun. Andito tayo sa boundary. Nasa boundary tayo ng Maynila at Pasay itong CCP complex. So ito pala yung northern portion ng Metro Manila. Ulitin natin para malaman nyo rin yung kinaroroonan ng inyong lugar. Para sa inyong pag-aaral sa geography. Ito pong ang northern portion ng Metro Manila na nasa ilalim ng signal number 1 ay Quezon City. Ayan. Caloocan, Valenzuela, Malabon, Navotas, Marikina, Maynila, San Juan at Mandaluyong. Ayan. Yan yung nasa ilalim ng signal number 1. Pero kapag hahatiin natin ang Metro Manila, ang Manila ay western na yan eh. Western na yan. Sa Western Police District. Tama na. Baka malito na yan. Ang San Juan at Mandaluyong ay eastern. Eastern yan. Eastern, sakop ng Eastern Police District. Yes. Pero dito ho sa nasasakop ng storm signal, anong alam nitong bagyo ito? Si Hiner. Pero nasa northern Luzon talaga yan, di ba? Nasa gawing taas. Nasa northern Luzon. May mga lugar sa Ilocos region, may lugar sa may Cagayan Valley region na nasa signal number 1 din. Ayan. So abangan po natin ang mga update po dito. Ingat pa rin. Especially hindi lang po bagyo ang ating binabantay, pati po yung habagat dahil naghahatid po ito ng malalakas na mga pag-ulan. Katulad halimbawa sa mga lalawigan ng Antique, Occidental Mindoro, matitindi raw po ang ulan kahapon at mga pagbaha. Kaya maya-maya makikipag-ugnayan po tayo sa kanilang mga local government executives. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yun palang tanong natin kahapon na mananatili ba ang presence ng ng Philippine Coast Guard doon sa Escoda Shoal, bagamat hindi diretsong sinagot ni Admiral Gavan Combachero. Yun pala talaga ang direksyon, yun pala ang order ng Pangulo. To maintain the physical and strategic presence ng mga pwersa ng pamahalaan doon sa Escoda Shoal. Kaya actually yung binanggit na pag-usapan natin off the air, Combachero, na dapat bago in-announce yung pag-withdraw, nandun na yung kapalit. Dapat nga. Diba? Yun ang ideal. Kaya lang, ang sama daw pala ng panahon doon, Combachero. Biruin mo, ilang metro yung binanggit ni Admiral Gavan? Parang 5 metro yata yung alon eh. Paano kung may butas na nga yung vapor mo, tapos magkakaroon pa ng ganong mga higanting alon, delikado. Lalo at mahihina katawan na yung mga nando. Ikaw ba naman ang pakainin ng lugaw? Bagamat si may binauhan. Andyan. May dala-dala na namang lugaw ngayon dyan. At ang sarap ng lugaw. Oo, ang sarap ng lugaw. May itlog pa. May lalangoy-langoy pang nilagang itlog sa ibabaw. Nilagang itlog, yun ang sinasabi na. Pupunta ho dyan ang DZRH Operation Tulong sa mga nasunugan dyan sa Tondo, Maynila. Ayan, no? Abangan ho ninyo dyan ang napakainit at napakasarap na lugaw na dala ni May Binauhan. Ayan. Baka makita niya si Mayor Hani Lacuna doon. Baka nga. Magkasabay na sila. Maya pala nando si Mayor Hani Lacuna ng Maynila at tinitingnan kung kumusta na ang ating mga nasunugan doon. Ito palang mga Chinese vessels din, nag-alisan din doon sa Escoda Shoal. Dahil daw sa masama nga yung panahon. Yun pala magpapaalis sa kanila. Yun talaga magpapaalis yung sama ng panahon. Kaya bagamat ideal yung ating napag-usapan na dapat nandun na kagad yung kapalit, ay hindi pala ura-uradang magagawa yon. Sila nakakaalam yan.
Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? Nababalitaan niyo po ba ang mga pangyayari sa House of Representatives at sa ating Senado? Yes, busy po sila sa budget at busy rin sila kay Alice Go. Talaga. Si Alice Go talaga laging kasama sa kwentuhan Ano na ba? ngayon, eh. Tuloy ba ang executive session? At kung mag-executive session ba ang Senado, magsasabi na ba ng lahat-lahat ng katotohanan at pawang katotohanan lang si dating Mayora? Yun ang mahirap. Pag gano'n siguro, pag papayag ng gano'n na Senado, dapat meron silang inaasahang ibibigay naman ni Alice. Dapat kaliwaan eh. Kaliwaan yan. At saka siguro naman sa pagkalipas na isang linggo kung batsero, nalaman na nila kung paano babalatan itong si Alice Go. Hindi yung mobulyawan. Sinungaling ka. Nanggigigil na ako sa'yo. Nanggigigil na ako sa'yo. Pagka ganun. Dapat ngayon naman napag-isip-isipan na nila kung paano hindi na yung ganun. Kasi hindi effective yun eh. Wala. Hindi effective. Kulang na lang humagigik dun si Alice Go habang nalalaki butas na ilong ng mga senador eh. Lalo pat ang laging ini-invoke ni Alice yung kanyang kaligtasan. Yung kaligtasan niya. Sino ba ang makakakontra dun? Kapag ka ba sinabi ng isang tao na natatakot po ako para sa aking buhay, sa aking kaligtasan. Di ba? Alam nga naman sabihin mo, wala kang death threat. Paano kung biglang tumumba dun yun? Oo nga. O sino may kasalanan? Yun ang inaalala natin. Patay kang bata ka. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Ewan ko kung totoo kung batsero ha. Merong nagbigay sa atin ng impormasyon. Sana i-check nga ng mga Senate reporters. Nung nandun daw si Alice Go sa Senado, hindi uminom ng tubig doon na sinisilbi sa kanila, sa kanya. At alam niyo kung saan uminom? Saan? May nagkwento lang sa akin isang senador. Doon daw sa faucet. Uminom ng tubig dun sa, siguro ohaw na, dun daw uminom ng tubig. Meron ba silang may fountain. Hindi, sa faucet pero daw. Pero tubig din, drinking water talaga. Pero sa faucet, sa gripo? Sa gripo daw uminom. Kaya sabi ko, sa loob ko, bakit kaya? Hindi ba kasi sinasabi niya na natatakot sa kanyang buhay? Baka natatakot siya na baka ultimo yung ipapainom sa kanya. May lason. Oo, ganun ganun na ganun sabi ko. Pa-check nyo nga yan yung mga reporters natin sa Senado. Totoo ba yun? At saka mamaya subaybayan din ninyo kung ano ang kanyang mga galawan doon sa Senado. Oras po natin. Mr. Jelom Tang Lakyam Chaplak Hun 6:16 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! At may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Wage hike sa Calabarzon at Central Visayas, aprobado na. Oil price rollback sa ikatlong sunod na linggo, marangkada na rin. Kaso ng MPAC sa bansa, pumalo na sa 18. Alice Go muling harap ngayon sa pagdinig ng Senado. Away negosyo, tinitingnang motibo sa pagpatay sa pulis at misis sa Muntinlupa City. At mag-asawa at anak patay sa sunog sa Bulacan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world.
Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Bago lang natin kausapin si Kabeni Estareha, announce lang po natin, doon po sa Quezon City, wala na rin pumpasok from daycare to senior high school. Ang Malabon, kinder to grade 12, Navotas, kinder to grade 12. Ang Valenzuela, yung in-person classes, suspendido po all levels, pero yung college ay tuloy online. Yun. Ayan. Okay. Kausapin na natin si Kabeni Estareha ng Pag-asa. Kabeni, magandang morning! Si Kato Nyingpot sa si Ka Jerry. Good morning po sa inyo, Kato Nying, Sir Jerry. Opo, Opo. nasa na po ba itong si Hiner? As of 11 p.m. po kanina, naglandfall itong si Bagyong Hiner dito po sa Palanan, Isabela. And as of 4 in the morning ay nasa bayan naman po ito ng Alicia sa Isabela pa rin. Taglay ang maximum sustained winds na 55 kph pa rin po malapit sa center at may gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos ng mabilis pa westward sa bilis na 30 kilometers per hour. So na-expect po natin na mag-emerge po ito sa may West Philippine Sea this morning and then lalabas po siya bukas ng madaling araw dito po sa patungo sa pagitan po ng Southern China and Vietnam pagsapit po ng bago mag-weekend. So may mga apektado pa po palang mga lugar ang lalo sa Northern Luzon, ano? Yes, we have signal number 1 po in many areas of mainland Luzon. Hindi lang dito sa buong Ilocos region, Cordillera region, parts of Cagayan Valley, except lamang po dito sa Batanes. Then buong Central Luzon and some parts pa ng Northern Quezon, northern portion of Bataan, Rizal, and northern portion din po of Metro Manila. May signal number 1 na rin po. O pag ganyan bang mabilis ang andar ng bagyo, Kabeni, malakas ding humatak ng habagat? Based on our analysis naman po, sa ngayon kasi tropical depression siya, mas tinitingnan po natin yung intensity. Kapag mas malakas ang isang bagyo, then regardless kung mabagal po ito mabilis, mas magpapahinan po siya ng habagat. But, at least po on this part naman po na mabilis siya at mahina siya, ang naapektuhan lang talaga ay yung mga dinadaanan po mismo ng bagyo. Oo. Ang nasa ilalim ng signal number 1 dito sa Metro Manila ay northern portion ng Metro Manila. Ano ba inaasahan natin na mararanasan ngayong maghapon? For areas po such as Quezon City, Camanava area, tapos dito rin po sa Marikina, Manila, San Juan, and Mandaluyong, sila po yung may signal number 1. So na-expect pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin na hanggang 55 kph po. And then asahan pa rin natin yung mga pag-ulan throughout Metro Manila at mga kalapit na lugar, mga scattered light to moderate with at times heavy rains po. Yun. Tapos kung inaasahan na ang exit nito sa Philippine Area of Responsibility bukas, kumusta naman yung isang bagyo na paparating? Opo, we're seeing naman po na mamayang gabi ay papasok na rin ng Philippine Area of Responsibility. Itong isa pa. So magkasabay sila. Magkasabay, pero hindi magkakatagpo. Opo, magkalayo sila. Walang interaction yung dalawa. Si Hiner at si Helen. Apo, itong tatawagin nating Helen, halos similar po siya sa track nitong si Ferdy, yung last po na bagyo na gumilid lang din po dito sa North Philippine Sea. Daplis lang, sabi, daplis lang. Pero makaka-apekto pa rin ba yon sa ating bansa? Apo. We're seeing pa rin naman na hanggang makalabas ng par itong si Bagyong Hiner at even makalabas itong si Bagyong Helen sa darating po na Wednesday at Thursday, magkakaroon pa rin tayo po ng southwest monsoon. Nakakailang bagyo na ba tayo ngayong taon? Kung papasok po si Helen, magiging pang-8 po ito. Pang-8 na. And ano ba, inaasahan ba ng Pag-asa na makaka-20 ulit tayo, ganun, sa taon na to? Hindi naman po. We're seeing kasi by October, 2 to 3 and then November, December 1 to 2 each. Oo. Sana naman mapahinga tayo. Ang dami na natin pinagdadaanan At sana meron man mahina lang. Pwede ba tayo mag-request ng ganon, Kabeni? Kung pwede lang Kung Actually po pag may La Nina, mas may hina ang mga bagyo. Yun nga lang po, mas madami. Mas madami. Kabeni, salamat po sa inyo. Thank you din sa paghihintay. Nag-commercial pa kami. Thank you. Maraming salamat si Benny Estareha ng Pag-asa. ACS Balita.
Ivan, saka Yuel, pakicheck nyo nga, hindi ba meron tayo dating policy, automatic na suspended ang klase ng elementary yata hanggang high school kapag ka signal number 1? Pakicheck nyo nga kung existing pa yung policy ng gobyerno na yon. Baka kasi naghihintay yung ating mga bata especially dito sa Metro Manila, may sinabi na lugar na nasa ilalim ng signal number 1. Yung Thematic na kapag ganun. Oo, kaya lang walang announcement. Wala pang announcement yung iba. Baka sabihin ng bata, papasok kami, walang announcement Oo. Yun lang kaiba. Meron kasing meron ng system in place noon pa. Existing Unless, pa rin. binago na naman. Binago. Kasi nalilito na tayo dyan And dito po yung existing pa rin daw po based on DepEd Order 37 Series of 2022 ang policy na kapag signal number 1 ano? May bagyo. May bagyo. Preschool level hanggang signal number 1 walang pasok. Preschool lang Are you sure? Sige, babalikan natin si Joel. Kung muna natin, i-research natin mabuti bago natin sabihin sa ating mga kababayan. 6:27 na umaga, inaprobahan na po ng National Wages and Productivity Commission ang taas sahod para sa mga manggagawa sa Calabar Zone at sa Central Visayas. Ang ganda naman balita nito. ACS Good News! Ayon kay Labor Secretary Benny Laguesma, pinagtibay na ng Wage Board ng Regions 4A at 7 ang dagdag sweldo sa mga kawani sa pribadong sektor doon sa Calabarzon. Eto, makinig yung mga taga Calabarzon. Inaprobahan ang 75 pesos na dagdag sweldo. Kaya nasa 450 to 560 na ang minimum wage sa non-agricultural sector. 425 to 500 pesos sa agri-sector habang 425 pesos naman ang magiging minimum wage sa retail at service establishments na wala pang 10 ang empleyado effective September 30. Sa Central Visayas, ang wage hike po ay nasa 43 pesos effective October 2. Yun. Ang ating pong andiyan ka pala. Ang taon, si Secretary. Lahat po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board makapaglalabas na po ng kanilang wage order at karamihan po sa ginagawa ng proseso, ang tawag po dyan ay motu proprio. Ibig sabihin, hindi po sila naghihintay ng petisyon, action na sila at sana makatapos kagad sila dahil ang pangangailangan ay merong konsultasyon at saka may public hearings bago magde-deliberate po ang mga miyembro ng Regional Tripartite Wages Productivity Board. Ang tinig ni Labor Secretary Benny Laguesma. Alas 6:28 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. At sa isa pa nating good news, umarangkada na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ikatlong sunod na linggo ngayong buwan, ngunit hindi pa rin ito sapat para ma-offset ang itinaas ng presyo ng gasolina at diesel ngayong taon. Sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanyang langis ay may tapyas na 1.30 kada litro ang diesel, 1.65 ang kerosene habang piso ang ibinaba sa presyo ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong bawas presyo ay bunga ng mahinang global demand at sa inaasahang oversupply ng krudo. Noong nakarang linggo, umabot sa 1.55 ang rollback sa gasolina, 1.30 sa diesel, habang 1.40 naman sa kerosene o gas. Umakyat na sa 18 ang kaso ng monkeypox o mpox na naitala ng Department of Health sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, 5 mula sa 18 kaso ang nakarecover na sa sakit at pinalabas na rin mula sa isolation. Nadagdagan pa ng 4 ang bagong kaso ng mpox kung saan lahat ng pasyente ay lalaki. 2 sa mga bagong tinamaan ng sakit ay mula sa Metro Manila habang ang 2 iba pa ay mula sa Calabarzon. Samantala, muli namang nagpaalala si Herbosa sa publiko na wala pang mpox vaccine na aprobado ng Food and Drug Administration hanggang sa kasalukuyan. Kasado na ang muling pagharap ni dismissed Mayor Alice Go sa pagdinig ng Senado ngayong araw.
Ito ay matapos pahintulutan ng Valenzuela City Regional Trial Court ang hiling ni Senator Risa Ontiveros na dumalo ng pisikal sigo sa hearing. Inatasan ni Valenzuela RTC Judge Elena Amigo Amano ang PNP Custodial Center na dalhin ang dating alkalde sa Senado ganap na alas 9 ngayong umaga. Una nang sinabi ni Senator Ontiveros sa DZRH na tatambakan pa nila ng mga ebidensya sigo hanggang sa mapiga ito ng mga impormasyon sa kanyang pagtakas at sa nalalaman ukol sa operasyon ng illegal na pogo sa bansa. Nitong nakarang linggo, inilipat na ang mga kaso ni Guo sa Valenzuela RTC mula sa Kapas bilang nagsasabing dapat bilang pagsunod sa kautusan na nagsasabing dapat linisin ng isang opisyal sa labas ng kanilang sinisilbihang judicial region. Alas 6:31, patay ang 3 katao sa sunog sa tindahan ng e-bike sa Barangay San Jose City, Bulacan. Kinilala ang mga na-trap. Saan kayang barangay ito? Barangay ano kaya ito? Barangay San Jose. San Jose City, Del Monte, Bulacan ba to? Kinilala ang mga na-trap na biktima na sina Rogelio Solis Junior, 46 anyos, Mrs. na si Christine, 52, at 8 taong gulang na anak na si Miakiel Corin. Sa investigasyon, dakong alas 3 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog habang nasa kasarapan ng tulog ang mga biktima kaya hindi agad nakaalis pa o nakalabas pa. Inihinalang e-bike na naiwan na naka-charge. Yun na ang sanhi ng apoy. Naka-charge na e-bike. Nako. Na e-bike. Ayun, nag-overheat siguro. Yung nag-overcharge pala yun? Nag-overcharge. Oo. Kaya, nako. Ay, nako. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ang naganap na pagpatay sa isang pulis at sa kanyang misis na pinagbabaril sa loob mismo ng kanilang bahay dyan sa Alabang, Muntinlupa. Ayon sa Muntinlupa Police, natutulog lang ang 40 anyos na si Captain Aminuddin Mangunday sa kanilang sala nang pumasok ang isang armadong lalaki at walang pakundangan na nagpaulan ng bala. Matapos ito ay pumasok pa ang suspect sa isa nilang kwarto at sunod na pinagbabaril ang mag-ina ng pulis na si Mary Grace, 40 anyos at ang kanilang 12 anyos na anak. Tama ng bala sa ulo ay kinamatay ng pulis habang napuruhan sa iba't ibang bahagi ng katawan ang misis nito. Tinamaan din sa mukha ang binaril nila na anak na babae pero maswerte itong nakaligtas. Sa ngayon ay patuloy po ang isinasagawang investigasyon at tinitingnan ng motibo ay away negosyo. Ang bata pa ito at multi-awarded pala ito, kumbatsero. Itong si Police Captain Mangunday. Ito'y tumanggap ng Outstanding Police Service Award 2024. Bago lang bago lang. Ignacio Jimenez PNP Awards Excellence in Line of Service 2024. Ito rin ay ng JCI Manila at ng Philippine National Police. Siya rin ay recipient ng AGC Honest Cup Award from Aklan Group of Companies and Best Policeman of the Year ng TVC Maharlika Awards. Ito rin ay tumanggap na ng Outstanding Police Community Affairs Development Junior Police Commission Officer Award mula sa PNP. Multi-awarded itong pulis na ito. Antindi pa naman nung ginawa dyan. Natutulog di ba? Natutulog. Binaril sa ulo. Sa napasok sa loob ng kanilang bahay. Grabe to. Ay, nakakalungkot. Susunod! Dito, boy! Meron pong mga bossing daw itong si Mayor Alice Guo. Kilala na kaya ni Senator J.B. Hersito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Teka muna, meron akong bago lang tayo mag-commercial hit, meron akong binabasang post nitong si Mayor Hani Lacuna ng Maynila. Ang dami kasi nagme-message sa atin sa Maynila kung may pasok daw ba sa Maynila. Eto, meron siyang in-announce. Mahalagang anunsyo. Sabi ni... pakinggan. Makinig. Ayan, Hear ye. As of 5 a.m. ngayon, Martes,
itinaas ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa iba't ibang parte ng Luzon kasama ang lungsod ng Maynila. Ito na, ayon sa DepEd Order number 37 Series of 2022 dated September 1, 2022, automatic suspension ng mga klase ang mga paaralan mula kinder hanggang grade 12 sa mga lugar na deklarado ang signal number 1. Dagdag dito, parang nagbabalita si Mayor Hani Lacuna dito. Ayon din sa DepEd Order number 37, inaatasan ang mga principal na agad pauwiin. Sino? Ang mga estudyanteng nakapasok na bago itaas ang signal number 1. Base sa lahat ng mga panuntunang nabanggit, suspendido na ang face-to-face at online na mga klase mula kinder hanggang grade 12 sa public at private na mga paaralan sa lungsod ng Maynila. Magsasagawa ng make-up klase sa mga araw na walang klase sa mga susunod na araw. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at magdala ng gamit pang-ulan. Ang tagubilin ay mula kay Mayor Hani Lacuna pero wala pong lagda. Wala naman lagda. Yun ho'y halaw, kinuha ni Mayor Hani Lacuna doon mismo sa kautusan mula sa Department of Education na nakalagay guidelines on the cancellation of suspension of classes and works in schools. Typhoon, in-person, online classes, and work. Pati mga teacher, kumbatsero, and work. Pati teacher. From kindergarten to grade 12 and the alternative learning system o ALS are automatically cancelled in schools situated in local government units issued with tropical cyclone wind signals 1, ayun, pataas. Lahat na. Pag nagsimula sa 1, syempre, uwian na. At yung nga binabanggit mo, kumbatsero, kung may nakapasok na, yun. Ano sabi? If the TCWS is issued at a time, ano daw? Kailan daw? At a time when classes have already begun, kung nakapasok na o nakapagsimula na ang klase, the school shall immediately. Ano daw? Immediately. Napansin niyo ba yun? The school shall immediately ay agad-agad suspend the class. Nasuspendihin ng klase. And work. At trabaho. And send everyone home. At pauwiin ang lahat. If kung meron pang may condition Eat. Kain. Akala ko papauwin. Ba't ba kakainin pa? If it is safe to do so. Ayan, kung ligtas nang gawin. Baka naman kasi malakas ang hangin. Oo nga. Hindi ligtas sa mga bahay. Pahupain muna. Pero kung ligtas na, pwede nang umuwi. Ayun. Kasi alas 5. Pwede nga pakainin doon. Baka magtagal. Anya si may binauhan sa Maynila. Bahala na yan. Ayun, yun po ang ating abiso mula po kay Mayora Hani Lacuna at sa iba pang mga LGUs na may signal number 1. Oras po natin, lakyam samkauhon 6:39 ng umaga. This time check is brought to you by ACS. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. So po sa mga walang masyadong pambili dyan, mamimigay po ng pambili ng cash. Ito po ang ating malakas team dyan po sa
City Public Market ng Santo Tomas, Batangas. Aba. Pamilihan lungsod ng Santo Tomas, Batangas. Ang layo ng narating nitong sila Sherwin and the company, ano? Nako, masarap ang bulalo dyan. Sa Batangas. Oo. Sa Santo Tomas, lalo na't ganitong medyo malamig ang ating Malamig ang panahon. Sigurado, giniginaw din ang marami nating kababayan dyan sa Occidental Mindoro. Oo nga. Dahil matindi po pala ang pagbaha sa maraming mga barangay dyan. Sa linya po natin, si Governor Eduardo Gadiano. Governor, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning ka, Tonying, at saka ka, Jerry. Magandang umaga sa inyo. Kumusta na po kayo ngayon dyan? Maulan pa ho ba? Medyo umupa na rin, palabas-labas lang yung ulan at tambon. Oo. Pero nung nakarang araw, talagang grabe at matindi ang baha. Gaano ho ba kalawak yung pagbaha at ano bang kakaiba sa baha na ito? Kung dati hindi nila naranasan yan, naranasan nila eh. Mga gaano ho kalalim? May mga lugar, depende sa mga lugar eh. May mga lugar na to din sa Bayang San Jose, yung mga nakausap ko dun sa evacuation, ay bubong lang yung nakalitaw na sa bahay. Ay, grabe. Mario Joseph. Grabe pala, ano? Ang lalim. Oo, malalim. At may mga daan na talagang binabaha, hindi makadaan ng mga tao, ay di nagbibigyan na lang kami ng libreng sakay para maitawid lang sila doon sa lugar na yon, ganun. So gaano malawak, mga ilang bayan din, mga 5 bayan yung 5 bayan. Yung southern part ng Occidental Mindoro. Wala hong bagyo, no? Hindi naman bagyo yung dumaan sa inyo, Gov. Habagat lang. Habagat lang. Perdi, yung bagyong Perdi. Ito, papasok na naman yung Hiner, may rainfall alert na naman ang warning. DRRMC sa amin, no? Yung rainfall warning na orange rainfall na naman kami. No, malakas ho yun kapag orange rainfall. Pero nito hong mga unang binaha kayo dahil sa habagat, nabigyan ho ba kayo at ang mga kababayan ninyo ng sapat na babala para makapaghanda o makalikas man lang bago umabot ang malakas na ulan? Maraming nagkaroon ng preemptive evacuation. Kaya marami kaming mga nasa evacuation centers na apektado. Ang aming nasa almost 6,000 sa iba't ibang mga evacuation centers. Pwera pa yung mga nasa outside evacuation centers na lumikas din, pumunta sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, mga ganon na... Ano yun? 6,000 families o individuals? Individuals yan. Mga families yan, mga more or less 1,500 mahigit na families yan. Hindi yung tanong ho ni Jerry na naabisuhan ba ng on time yung mga kababayan natin dyan na magsilikas na agad dahil sa merong matinding mga pag-ulan? Oo, nasabihan naman kaya nagkaroon ng mga preemptive evacuation. Lalo na nung paggabi, talagang sila mismo nagkusa na kasi delikado, tuloy-tuloy ang ulan, tapos sa pababa na yung tubig, lumalalim na yung tubig. Yung mga tao na nagkusa ng punta na rin sa evacuation, nagpaalalay na sila sa mga barangay officials, sa kanilang mga respective na mga barangay officials. Meron kayong binanggit kanina na yung iba hindi nababaha dati, ngayon nabaha. Bakit po nagkaganon? Yung aming talagang matindi yung ulan. Tapos sa study namin ay yung mga ilog ay silted na talaga. Kaya talagang napaka-importante ng maagang yung mga babala. Dahil nandiyan na tayo sa ganitong panahon na walang bagyo, babahain ka. Pero may casualties ba kayo, Gov? Wala namang casualty, pero buti naman, may batang naanod na sa dagat. Marunong lumangoy. Nakaligtas. Galing Ilang taon, Gov, yung bata? 10 years old yata. 10 years old lang, pero magaling lumangoy. Magaling lumangoy. Anak ng mangisda kaya baka si Aqua Boy yan.
Yun ang kainaman ng merong may abiso, nakakapaghanda tulad yan, walang casualties sa ari-arian sa government infrastructure. Yun ang problema natin, Gov. Oo, yan ang problema namin, lalo na sa agriculture namin. Sa agriculture, mga 2,000 plus hectares yung estimated ng aming Office of the Provincial Agriculturist. Mga 1,400 plus na mga farmers yan. More or less, mga 77 million na mahigit din ng kwan. Kaya nakakita ng aming kwan. Kasi aanihin na iba yun ang malungkot. Sayang. Aanihin na yung iba, tindig na, kumbaga mga araw na lang. Yung iba naman ay nakakalungkot naman yun. Ay dapa na, tapos lumubog sa tubig. May masasalba pa naman dyan, pero sigurado mga 30 to 50% na lang. Oo, mga ganun. Saka yung putik-putik kasi. Kumusta ang kuryente nyo dyan ngayon? Sa kuryente, maganda-ganda naman dahil itong billing ng September, as per aming Umeco, ay bababa ng naibigay na yung subsidy sa amin. Kaya continuous naman na yung kuryente at bababa yung presyo. Kasi nasa EPSA kami, yung Emergency Power Supply Agreement. Kaya cost siya. Mga 19 plus dati, 19 plus. Ngayon, mga bababa siguro, mga 10, 11, 12. Aba! Baka pwedeng dyan muna kami, Gob. Ang mura naman. Sana all. Depende yan sa classification. Di ba? May mga residential, industrial, commercial. Depende sa classification kasi yung price. So yung 10 pesos ay residential? Di parang industrial. Industrial. Di mas mura. Paglaki ng load mo kasi pag mura, yung residential alam kong mga 1282. Mas mahal yung residential lang. Pero at least hindi naman ganun kamahal. Katulad ng dating mahigit 20. 19 plus, 19 tapos 20 ganun. Kaya pala nung nakita ko minsan si NEA Administrator Nani Almeda, inaayos yung kwelyo. Tinanong ko kasi kumusta ba yung Mindoro? Ginanon pa yung kwelyo maayos na, sabi niya. Maayos. So wala na kayong hindi na kayo nasisiraan ng mga ulam diyan dahil gumagana na yung ref. Kahit nung EPSA, yung Emergency Power Supply Agreement, kahit mahal siya, tuloy-tuloy ang kuryente, yun nga lang, mahal talaga siya, 19 plus. Mamili. May mga experiencing pa minsan na brownout, pero may reason naman yung kung bakit nag-brownout. Ganun naman lagi Mamili kayo. Mahal na meron o mura na wala? Na-supply na kuryente. Governor, mag-ingat po kayo dyan at maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Apo. Thank you, Gov. Salamat ka, Tony. Salamat ka, Jerry. Salamat. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po si Governor Eduardo Gadiano ng Occidental Mindoro. Sa ilan pa nating balita, kumbensido po si Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito na tauhan lang si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng isang malaking international syndicate na nasa likod ng iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Sinabi ni Ejercito na bagamat marami sa kanyang mga kasamahan ang tutol sa hirit ni Guo na executive session, ay posibleng pagbigyan pa rin ito sa kondisyon na si Alice Guo ay kakanta. Ano kaya ang ikakanta niya? Senator JB, ano ba gusto niyong ikanta niya? Napag-usapan niya ng huling hearing na hindi mo na igagrant ang executive session dahil anything said in the executive session hindi ho pwedeng gamitin at isiwalat, no? Kaya nagpa siya na huwag siyang bigyan. Pero ako po, kung malalaman ho natin at talagang ikakanta niya, yung talagang big bosses nitong mga criminal syndicate, ay siguro pwede ho natin mapagbigyan kung yun po ang magiging pakay po natin malaman ang mga talagang mastermind. Si Senator J.V. Ejercito. Tumaas ng 3.2% ang OFW remittances noong buwan ng July. Ito ang pinakamataas na antas sa loob ng 7 buwan. Umakyat sa higit 3% ang pera padala sa pamamagitan ng mga bangko sa $3.085 billion mula sa $2.992 billion noong nakarang taon. Ito ang pinakamataas na buwan ng antas mula noong $3.28 billion na naitala noong December 2023.
Inupaka ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kritiko at nagmamaliit sa trabaho ng mga kongresista na himayin ang pondo ng bawat ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati sa pagsisimula ng plenary deliberation sa panukalan 2025 budget, tinawag ni Romualdez ang mga kritiko na impokrito. Impokrito. Mother, ba't mo naman... Pakialis mo naman yung M. Pakialis mo yung M. Pakialis mo yung M dito. Tinawag daw po ni Speaker Romualdez ang mga kritiko na impokrito. Kung po ito, Hipokrito. Pagka inalis mo yung M, magiging Artin Romualdez na to. Ipokrito. At hindi dapat magturo ng daliri at kunwari ginigiit ang accountability. Ngunit panay naman ng waldas sa pondo ng kanyang tanggapan. Ano to? Blind item? Magturo ng ano? Nagtuturo daw tinuturo daw kung sino-sino ng daliri. Tinuturo yung finger pointing yun, tinagalog eh. Tiniyak ni Romualdez na lahat ng pondo ay dadaan sa tamang proseso at ihimaying mabuti at walang makakatakas sa pananagutan. Parang blind item tong merong kayong pinatatamaan. Clue! Patuloy din anya ipatutupad ng kanyang liderato ang transparency at accountability. Sino? Sa pamamagitan ng pagsusuri sa gagastusin ng mga ahensya at kung naayon ito sa prioridad ng pamahalaan. Sa ibang balita, naglatag si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ng mga estratehiya sa pagmodernisa sa agrikultura ng Pilipinas. Sa isang forum na inorganisa ng Makati Business Club, sinabi ni Secretary Laurel na ilan sa kanilang estratehiya ang pagkakasa ng mga inisyatibang magpapataas sa productivity ng sektor, magpapalakas sa food security at magpapaganda sa kita ng mga magsasaka at mangingisda. Binigyang din ni Secretary Chu Laurel ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at private sector upang epektibong matugunan ang agarang pag-modernize sa iba't ibang parte ng agrikultura. Inilutang ng kalihim ang pag-mechanize sa mga proseso ng pagsasaka, pagpapabuti ng mga farm and post-harvest infrastructure, pagpapaunlad ng logistics at paggamit ng mga science-based strategies kasama na ang pagbukas ng mga bagong merkado sa harap ng climate change at iba pang hamon sa agrikultura. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Let's move and get it on. Yeah! You got the healing. Doon po sa mga bata, mga bata na nakapasok na sa school dahil sa sasabihin nyo, late na kasi nag-announce yung yung mayor namin eh. Parang si Eric Dastas, nakapasok na raw siya. Si Dennis Gadil, atin daw inaanak nakapasok na. Kaya pagdating, sabi daw ng gwardiya, wala pasok. Teka muna, di ba college na yon? Dennis? Hindi ba? Baka iba yun. Ay, sorry. Kung po yun, ang announcement kasi ng Pag-asa na signal number 1, yung Kamanava, yung Kamanava, Quezon City, Mandaluyong, Maynila, at saka San Juan, at pati na Marikina, ay 5 o'clock na. 5 o'clock na po ng umaga. So, kumahog kumbatsero. Yung iba kasi nakapasok na school eh. May mga maagang pasok eh. Alas 4:30 pa lang, lalo na yung mga malalayo, may service, maagang sinusundo. Ulitin lang natin na ang policy po ng DepEd. DepEd to ha. Kapag ka nasa ilalim ng public storm signal number 1 or 2 or 3 or 4 or 5, lalo na ang lugar na nandun yung eskwelahan ay kailangan na pong suspindi ng klase at yung pasok sa trabaho ng mga
nandun sa ano na yan, sa eskwelahan yan. Preschool yan hanggang Grade 12. senior high school, grade Ayan. 12. Ayan. Ayos ha. So, klaro po Malinaw yun. na yan. Kaya yung mga... Sa college, sa college naman, ang nasa circular pala, signal number 3, tama ba? signal number 3, din daw yung DepEd, yung CHED CHED, circular na inisyo noong 2012. Nilaktawan yung 2, Oo. yung signal number 2. Pagka signal number 3, yung college uwian na. Uwian na, wala na. Walang pasok. Automatic. Pasok nga lang natin ng mabilis lang. Itong si Edgel. Sino ba yung pahuli-huling mag-announce na yan? 52, Edgel Parosa. Come in, Edgel. Come in! Jerry at Anthony, bago mag-alas 7 ng umaga, sinuspinde pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina at San Juan, habang hanggang grade 12 naman at alternative learning system yung kansilado sa Mandaluyong ngayong araw. Sa magkakaiwalay na anunsyo ng mga public information offices, pare-pareho nilang sinabi yung kanilang desisyon ay published sa DepEd Order number 37 matapos yung itaas ng pag-asa ang signal number 1 sa nabanggit ng mga syudad. Paliwanag naman sa San Juan, kahit walang ulan sa lungsod ay inaasahan sa forecast ang pagbuhos ito sa mga susunod na oras. Ulitin lang natin, face-to-face at asynchronous classes, all levels, public at private schools, suspended sa Marikina at San Juan. Marikina at San Juan, all levels, Marikina, San Juan. Pati college. Preschool to grade 12 naman at ALS ang walang pasok sa lungsod ng Mandaluyong. Kahit pare-pareho sila ng sinasite, ay magkakaiba sila ng sinuspende na level ng pasok ngayong araw. At pare-pareho silang signal number 1. Signal number 1 sila. Correct. Pare-pareho signal number 1, pare-pareho sa sinasite ng DepEd Order, pero magkakaiba pa rin sila ng announcement ng kanseladong klase ngayong araw. Kalito din eh. No? Sa inyo? Nalito rin kami doon eh. No? Edi pati si Edgen nalito rin. Bakit magkakaiba pa? Pero sa Marikina at saka sa San Juan, all levels. Kasama na ang college. Kasama ang college. Sa Mandaluyong, hanggang grade 12. Yung normal. Yung kung ano yung laman ng DepEd order. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Hiner, napanatili ang lakas mga lugar na nasa signal number 1 na dagdagan pa, kabilang ang northern portion ng Metro Manila. Pangulong Bongbong Marcos iniutos na panatilihin ang presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Singil sa tubig ng Maynila at bababa. Ngunit ang bad news, singil ng Manila Water tataas. Attorney Harry Roque hindi pa rin susuko dahil pugante lang daw siya sa Kongreso. Alice Guo, 40 iba pa, kabilang ang hinihinalang boyfriend nitong mayor ng Sual, Pangasinan, inaasahang haharap ngayon sa Senado. At Muntinlupa Police, meron ng person of interest sa kaso ng pagpatay sa pulis at misis nito sa Muntinlupa. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Flash Report. Flash Report! Yun daw po mga empleyado ng DFA sa Pasay.
pinalabas. Dahil sa bagyo? Dahil ba sa bagyo? Bakit? Bakit? Alamin natin ang balita mula kay RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Kanya-kanyang pulasan, yung mga empleyado nitong Department of Foreign Affairs dito sa lungsod ng Pasay, palabas sa kanilang mga tanggapan. Meron kasi umanong natanggap na email yung isang empleyado ng DFA kung saan nakasaad yung pagbabanta o threat. Meron ng mga tauhan dito ng Special Weapons and Tactics at hinihintay pa yung mga K9 unit para tukuyin kung positibo nga yung natanggap umanong banta nitong departamento. Hindi pa masabi ng mga pulis at security sa atin kung bomb threat ba yung kanilang natanggap. Nababalot naman ngayon ng pangamba yung mga empleyadong nag-iipon-ipon dito ngayon o naiipon dito ngayon sa labas ng kagawaran. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Report. Flash Report! Metro Manila ngayon. 7:11 ng ating oras. Inuulit natin na suspindido ang klase sa mga lugar sa Metro Manila na nasa ilalim ng signal number 1. Nakailang beses na tayong nagtalakay niyan, pero meron hong mga nagdeklara ng all levels tulad ng Valenzuela, at sa report kanina ni Edniel ay ang San Juan at ang Marikina. Okay. Ayan. Kapag signal number 1, Matic hanggang grade 12. Hanggang grade 12. Pero meron na mga nagkansela rin ng klase mula sa iba pang lugar sa Luzon, tulad ng Ilocos Region, Central Luzon, Cagayan, Cordillera Administrative Region, Tarlac, Zambales, Quezon, Occidental Mindoro at Palawan. Pati nga sa Cebu, kumbachero, 13 munisipalidad at lungsod sa Cebu province ang suspended din ang klase. Ayan, dito sa atin dahil tinanghali ang announcement, may mga nagsipasok na. Dito sa Maynila, alamin natin ang situation report ni RH29, Boy Gonzales. Coming, Boy! Felipe Calderon Elementary School, Anthony Jerry ay kanina pang alas 6. Uy, dami. Ang dami ng estudyante, no? Oo, at sabi ng mga magulang na nakausap ko kanina na ang announcement na na-receive nila galing kay Mayora, ito'y pinadala ng mga teacher, ng mga guro. Alas 6:16. Ibig sabihin, ang pasok ng mga estudyante, alas 5:30 ay papunta na ng school yan. Alas 6 ang pinaka-klase nila. Kaya pagdating sa loob, ilang minuto lamang ay pinauwi na yung mga estudyante. Hindi lamang dito sa Felipe Calderon Elementary at High School at dito sa Barrio Obrero Elementary School. At yung sa mga magulang, bakit ang reklamo nila, bakit na-late yung pag-announce para nalaman daw nila. Kasi yung ibang magulang, Anthony Jerry, nagre-relay lang sa mga guro na sa kanilang grupo na yung announcement. Yung guro naman ay nagre-relay naman sa announcement ng LGU. Kaya bagamat late yung announcement na may parang pag-asa at yun nga ang nangyari, marami ng mga estudyante ang nakapasok. Actually, Boy, ko naman pala maliwanag pala dun sa DepEd policy na talagang expected na may pagkakataong atrasado yung announcement ng tulad nito, pag-asa. Tulad ng pangyayari ngayon, wala tayong ulan na nararamdaman, walang hangin. So ine-expect natin lahat na may pasok. Pero yung pala tayo signal number 1, kapag nando sa DepEd order, kapag signal number 1, matik nang walang pasok. Sabi nga ni Mayor Hani Lacuna, alas 2 na ng umaga, nag-aabang pa sila ng announcement ng pag-asa, pero wala naman. Tapos biglang alas 5, sinabing signal number 1. Signal number 1. Kaya marami talagang mismong mga LGU intay sa pag-asa. Boy. Kaya sabihin mo sa mga teacher, sa mga bata, sa mga magulang, wag na kamo kayo magalit, umuwi kayo tapos matulog kayo. Kanina nga, meron pang estudyante na nasa labas ng compound ng school nila
Sabi ko kanina, uwian na, wala na nga nakuha. Anong oras daw ba ang unang klase dyan, boy? Sa Felipe Calderon Elementary School. Elementary School. Alam sa 5:30 lang, naglalakad na yung iba. Malapit lang kasi yung iba. Galing pa ng nagka-tricycle, sumasakay, papunta ng school nila. Pero may mga magulang na tanggap naman nila yun, yung ibang magulang. Okay lang po yan kasi nga, ang nakatwiran nila, hindi pala LGU ang may problema. Ang may problema, yung pagdedeklara ng mismong signal ng number 1. Kaya na-delay. Pero yung ibang magulang naman, paglabas pala ng school, sinundo yung kanilang mga anak talagang asama na mukha. Ganit na ganit. Sabi ko, okay. Pati yung teacher kamo pwede na umuwi dahil nakalagay sa policy, pwede na umuwi. Yun din ang yun na binanggit ng teacher na nakausap ko kanina. Pakinggan lang muna natin. Sige. Pinalalabas yung magulang na yung lola na nakausap ko, pakinggan natin, hindi pinalalabas yung mga estudyante kapag walang susundo. Po nyo susunduin? Ilan? Dalawa po. Dalawa nga po Dalawa po. Sinundo na po nung isa yung tatay niya. Yung isa, ito na lang isa. Opo. Nandito pa po sa taas. Kasi kailangan pumirma ng papel. Pumirma kayo bago nyo maibaba yung estudyante ninyo. Yun. Para siguradong sa inyo yung... Ayun. Ano po na pangalan niyo, nanay? Irene po. Saan po kayo? Tambunting. Tambunting lang po. Irene Sarmiento po. Sarmiento. Salamat po, nanay. Ingat po kayo. Iba tingin sa'yo ni nanay Wala na yan. Senior na sila. Hindi, nakita siguro na pananamit ni Boy. Sastre yan. Sastre yan si Boy. Ganda ng tabas. Para ako akala niya, binata ako. Kanya pinauwi, pero ngayon, meron pa mga estudyante na nasa labas. Pinauwi na sila ng mga guardia itong skulahan. Kaya yung mga estudyante, pag-uwi nila, payo kanina ng isang teacher, bagamat wala pasok, kaya mag-sariling aral kayo sa bahay para matuto kayo at hindi masayang yung araw ninyo. Yan yung sitwasyon sa Felipe Calderon Elementary at High School dito sa Hermosa, sa Tondo, Maynila. Dito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Ulitin lang natin doon sa medyo nakakaramdam ng sama ng loob, sama ng loob, mga magulang o mga estudyante. At ang sinisisi mayor nila. Mayor nila. Wag po niyo sisihin yung mga mayor ninyo dahil sa nakaasa po yung mayor sa announcement ng Pag-asa. Yung Pag-asa naman, may oras lang talaga ng kanilang labas ng forecast po yan. Tulad yan, kapag umaga, alas 5 ang labas alas 5 ng umaga. Kaya nga, ang interview natin sa Pag-asa, alas 5, kaya pasado alas 5 na ng umaga. So, maghunos dili po kayo, ha? Wag nyo nang awayin yung mga mayor ninyo, no? Wag nyo awayin. Yun na lang, gawin natin productive yung araw na to. Katulad ngayon, wala nga ulan Wala nga ulan. Sino ba magkakalang magkakaroon ng typhoon signal, di ba? Dito sa atin. Sa Quezon City kaya, nag-uwian na ang mga bata o nasa school pa rin? RH5 Val Gonzales, Kamin Val! Jerry at Anthony, mga naka-uniforming estudyante, kung normal na makikita mo sa bawat kanto, mga daan dito sa Quezon City, maging dun sa iba pang mga lugar na dito sa National Capital Region. Ito'y matapos ng late na rin na mag-pauwi o magdeklara ng wala ng pasok dahil kaya nag-uwian na itong mga estudyante. Kami nandito ngayon dito sa Quirino 2B Elementary School dito sa Quezon City. At hindi lamang yung mga estudyante, kundi maging yung mga teacher na nasa school na nang mag-suspend din ng klase, yung medyo dismayado. Kanina may kausap akong isang guro, itong si Mrs. Jenny Ramirez, ang kanyang co-teacher na taga Bulacan ay nandito na sa eskwelahan nang magdeklara ng walang pasok. Yung iba dito sa compound nitong Quirino Elementary School dito sa Quezon City ay nasa loob pa dahil yung mga teacher, lalo na yung mga pasyente, hindi nila binibigay o hindi nila pinapalabas kung walang magsusundo. Maagang kumita
magang kumita yung ilan dun sa mga nagsa-tricycle dahil kahatid pa lang nila ng mga estudyante, yung mga sumasakay, at na naman kaya maga yung kanilang kita. Narito sa... Tama. Ganda ng t-shirt mo, Val. Parang puputok ka ngayon. Parang puputok ka. Kartisito ng Kampuk Rame. Ayos. Alam ko, meron ka rin damit na ganito, Jerry. Dahil isa ka sa aficionado. Kaya, eto, yung sitwasyon ngayon, bagamat signal number 1 itong Quezon City at ilan pang mga lugar dito sa northern part ng National Capital Region, ay maaliwalas ang panahon. Walang indikasyon na uulan sa nakalipas na ilang mga oras. Dahil bagamat maulap, medyo nakikita naman yung sikat ng araw. Gonzales, Dr. Jerry Anthony. Metro Manila ngayon. Actually, kasarapang magkon ngayon, Gambachero, mag-jogging. Walang ulan, tapos ganyan lang ang panahon. Hindi mainit. Hindi mainit. Maglakad-lakad na lang yung mga pamilya dyan. Kung may matatakbuhang oval dyan o malalakaran habang hindi pa umuulan, masarap yun. Makapagbidahan pa kayong mag-anak. Kung sino man yung mga kasama sa bahay. Thank you, RH Reporters! Metro Manila ngayon. Lubos-lubosin na natin. Nagbigay tayo ng impormasyon. Nagbigay tayo ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Mamigay naman tayo ngayon ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sharing! Nako, birthday pala kumbachero nitong si Christy, apelido? Domino. Christy Domino, dyan sa Philinvest 2. Happy birthday. Binabati kayo ng iyong mister na si Henry, tsaka ni bossing Joey Colliantes. Ayun. Ayan, Tama-tama. Kung birthday mo, mamigay ka ng pera. Gayahin mo si Sherwin Alvaro. Sherwin! Namimigay ng pera! Yes, Anthony, Jerry, dito sa Santo Tomas, Batangas ay wala pa namang nakatasakay tanong babala dahil nga doon sa maaring maging banta nitong bagyo sa Pag-iral. Pero maagang pinauwi yung mga tao dito sa pamilihang lungsod ng Santo Tomas. Bakit? Lalo na maagang pinauwi yung mga walang pambili. Pupunta rito sa palengke at wala namang pambili, pinauuwi na sila ngayon pa lamang dahil wala silang mabibili. Kaya wala pambili, may malakas. Nagwi-window shopping lang naman eh. Window shopping. Oo. Pag nagwi-window shopping, abala doon sa mga nagtitinda daw. Sungit naman. Tumatambay sa loob ng palengke. Oo, dapat yung may pambili ang pinapapasok dito sa loob ng palengking ito. Dahil sa loob ng palengking ito ng pamilya ng Santo Tomas, Batangas, bawal ang plastic. Pero pwede makipagplastikan. Pero bawal ang plastic na sisidlan. Yan dahil may kita nagbabawal ang plastic. Eto, walang plastikan dahil pantangin mo, nahuli natin na nakatune in sa DZRH. Si ate pangalan mo? Marie po. Marie, araw-gabi? Nanonood ng Dos Pordos. Nanonood ng Dos Pordos. Kala ko araw-gabi walang. Si Ate Marie. Buong pangalan? Anne-Marie Presado. Si Ate Anne-Marie, palagi kang nakatutok sa DZRH. Sino pa rin mga announcer? Anthony Taberna at si Anthony Taberna at si Jerry. Baka tignan mo, ganyan lang siya kasimple. Anthony Jerry, habang siya'y nagtitinda, nakatukod lang yung kanyang isang braso sa timbangan. Kaya pala mabigat ka agad pag nagtimbang. At dito sa pamilyang ito, alam mo, ganon? kasama ng mga gulay. Hindi naman, sabi. Hindi naman. Nakadikit.
nakadikit yung braso sa timbang. Sa tindahan na ito, Anthony, Jerry, kasama niya ibinibenta ang spray net sa mga gulay. Ano? Butane pala yan. Kala ko spray net to dito. Katabi ng mga saging. At dito lang ako nagtataka dahil bakit pinahihintulutan na ang kulay ng soft drinks na ito ay maging ganito? Ha? Anong soft drinks yan? Sukang paumbong pala yun. Sukang paumbong nilagay doon sa lagay ng soft drinks. Pero dahil paborito mo si Anthony at si Jerry, eto meron kang 1,000 pesos. Ayan. Anthony, Jerry, at siyempre may Paano ba sila nakakapakinig dyan, Sherwin? Paano sila nakakapakinig? Transistor radio? Sa Bluetooth. Naka-Bluetooth. Makabago na rin. Ang mga taga Santo Tomas ay makabagong lahi na rin. Siyempre naman. Dahil sila ay nakatutok sa cellphone at nakalagay yan may sa speaker. Bluetooth. Speaker, Bluetooth ayan, yung speaker. Katabi ng pansit. Yan, no? Pansit bato. Ayan, at dyan sila nakatutok palagi kapag sila nagtitinda. Ano oras sila nakikinig? Ay, alas 4 pa lang po. Alas 4 pa lang nakatune ina dito sa DZRH. Kaya naman sineswerte. Tignan mo, yung iba walang, yung ibang katabi niya walang benta. Sa kumita na kahit wala pag namimili. Ba't walang tao ngayon? Mahina po ngayon pagka Monday. Mahina ngayon pag ganito mga panahon, pero malakas ka sa DZRH. Kaya naman malakas na meron kang 1,000 pesos. Ano naman sasabi mo? Maraming salamat po sa Dos por Dos. Ako maraming salamat din sa Ate Marie. Araw-gabi walang tulugan. Ano ba? Ano sinasabi nito si Marie? Hindi naman ikaw yon, yung asawa ni Marie yun. Asawa ni Marie. Sa mga taga-Santo Tomas, Batangas, nais manalo ng 1,000 pesos tumutok na sa DZRH. Baka kayo nagsusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas from Arts number 6. Sherwin Batal para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, 7:27 ng umaga. Magbabalik po kami. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. 50 kph. Samantala, umabot na sa 24 na lugar sa Northern Luzon ang nasa signal number 1. Kasama rin po sa may signal number 1 ang northern portion ng Metro Manila na kung saan ay suspendido na po ang klase E. Samantala, inaasahan papasok na sa bansa mamayang gabi ang tropical storm na may international name na Pulasan. Pagpasok po sa Pilipinas, ito ay tatawaging Helen. Asahan na ang pagtaas ng singil sa tubig ng Manila Water sa susunod na buwan habang bababa naman ang singil ng Maynilad. Kasunod dito ng inaprobahang Foreign Currency Differential Adjustment o Tariff Adjustment ng MWSS sa dalawang water concessionaires. Ayon sa MWSS, 2.03% o 0.86 per cubic meter ang madaragdag sa singil ng Manila Water habang bababa naman ng 0.83 centavos per cubic meters ang singil ng Maynilad. Paliwanag ng MWSS Chief Regulator Patrick T, magkaibang adjustments ng Maynilad at Manila Water dahil magkaibang galaw ng piso kontra US dollar at Japanese yen. Muling haharap ngayon sa Senado si dismissed Bamban Mayor Alice Guo kaugnay ng mga investigasyon sa mga krimeng may kaugnayan sa illegal pogo operations tulad ng scamming at human trafficking. Ito yung makaraang payagan ng Valenzuela RTC si Guo na dumalo sa hearing at atasan ng PNP na dalhin ang dating alkalde sa Senado. Sa pagdinig ngayong araw, nasa 40 resource persons ang inimbitahan ng komite, kabilang ang hinihinalang boyfriend ni Guo na si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. Iginiit ng National Maritime Council na ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal ay hindi dapat ituring na withdrawal.
dahil muling magde-deploy ng panibagong puwersa sa lugar. Ayon kay Vice Admiral Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council, hindi rin ito bahagi ng napagkasunduan sa bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China na ginanap sa Beijing kamakailan. Paliwanag ni Lopez, humanitarian ang dahilan ng pag-alis ng barko ng PCG sa Escoda Shoal dahil dumaranas na ng gutom at sakit ang mga tripulante ng BRP Magbanwa. The very primordial reason actually is humanitarian dahil yung mga tao natin nakakasakit na yan. During the coverage ng pagdating ng barko, ilan yung nakadextrose, dalawang stretcher. So they needed a immediate medical attention. Si Vice Admiral Alexander Lopez. Iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos na panatilihin ang presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Kasunod ito ng pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan matapos ang ilang buwang pagpapatrolya sa Escoda. Kinumpirma ni National Maritime Council spokesman Undersecretary Alex Lopez na inutos ng Pangulo na panatilihin hindi lamang ang pisikal kundi ang strategic presence ng mga puwersa ng pamahalaan sa Escoda Shoal. Tiniyak ni Lopez na may sapat na kakayanan ng bansa para bantayan ang karagatan at nagpadala na ng barkong papalit sa BRP Teresa Magbanwa. Plano ng PNP na magsagawa ng rescue mission sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kasunod ito ng pahayag ng dalawang umano'y inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP PIO Chief Colonel Jane Fajardo, base sa salaysay ng mga biktima, marami pa ang mga kabataan at kababaihan na nasa loob ng KOJC compound ang nais na magsampa ng reklamo pero natatakot at pinagbabantaan ang kanilang buhay. Bunsod dito, patuloy na panawagan ng PNP sa mga posibleng biktima pa ng pang-aabuso ni Kibuloy na lumantad na at huwag matakot dahil poprotektahan sila ng PNP. May mga person of interest na ang Muntinlupa Police sa pagbaril at pagpatay sa isang multi-awarded na pulis. Pati na sa misis nito sa Muntinlupa City kahapon ng madaling araw. Away sa negosyo ang isa sa mga tinitingnang motibo ng pulisya sa pamamaslang sa mag-asawang Muslim na sina Police Captain Aminuddin Mahunday at misis na si Mary Grace. Ayon kay Police Captain Fernando Nieves, Chief Investigator ng Muntinlupa Police, kaagad ding nailibing ang mga biktima batay sa kanilang relihiyon. Samantala, nakaligtas naman ang 12 anyos nilang anak na sugatan at sumailalim sa operasyon sa isang ospital. Ayon kay Nieves, 3 personality ang kinasuhan ni Mary Grace na involved ang malaking halaga. Nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa mga illegal o smuggled na Mpox vaccines. Kasunod ito ng report na may ilang mga individual at establishmento na nag-aalok ng bakuna laban sa Mpox at bakunado na ang lahat ng staff ng isang spa laban sa naturang sakit. Ayun, yun ang pang-come-on nila sa mga customer. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kailangan pang irehistro sa Food and Drug Administration ang lahat ng bakuna na papasok sa bansa dahil kung hindi ay i-consider itong illegal. Iniimbestigahan na ng DOH at ng NBI ang nasabing report. Alas 7:37 ng umaga, hindi pa capable na magsagawa ng hair follicle drug testing ang PIDEA. Ito po ang sinabi ng ahensya ng tanungin ni Senador Ronald De La Rosa ang ilang paraan sa drug testing nang isa lang sa komite ng Senado ang panukalang 2025 budget ng PIDEA. Ayon kay PIDEA Chief Moro Virgilio Lazo, hindi na kasi magagamit ang buhok sa drug test kapag ginupit na ito. Tanong naman din dito ni De La Rosa kung pwede ang buhok sa ilong o genitals kapag kalbo ang sasalang sa drug test. Sir, ang problema po sa hair follicle test, pag ginupit ko na yung buhok ko, wala ka na, zero na. Ako, kalbo ako, wala. Ay, wala. Hindi ako qualified mag-hair follicle test. Wala, sir. Pag sinabing hair, sir, hair lang talaga sa ulo? Yes, sir. Baka pwede yung hair sa ilong, pwede, hair sa pwede, sir, genitals. Lahat. Yes, pwede lahat. Pwede. Okay, paano kung sinave nyo, sir? Kasi once na pinutol mo yung buhok mo, wala nang ano, sir, doon, traces doon. Usapang buhok. Usapang buhok pala to eh. Dapat siguro ang mag-usap dyan, scientist. Ano?
Kasi kwanto siyensya to Sino ba yung nag-uusap na yun? Parehong dating pulis. Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang implementasyon ng DSWD sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Pimentel na hindi nararamdaman ang programa kumpara sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Tanong ni Pimentel, bakit meron pang AKAP? Sagot naman dito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, para ito sa mga near poor o halos mahirap na apektado ng inflation. Ayon kay Pimentel, lahat naman ay apektado ng inflation o mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Nakibalita tayo sa kinaroroonan ni RH52 Edniel Parosa dahil may lakad na naman itong kanilang isa sa pinakasikat na border, si Alice Guo. RH52 Edniel Parosa, coming Edniel! Anthony, ganap na alas 7:21 ng umaga, pumasok sa PNP Custodial Center itong Coaster van na inasang maghahatid na nga kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa hearing sa Senado na nakatakda alas 9 ngayong umaga. Mula nang maaresto, ito na ay kalawang pagharap ni Guo sa pagdinig ng Committee on Women, Children and Gender Equality na pumasok na nga sa usapin ng illegal na pogo sa bayan ng dating alkalde. Nakikita natin, Jerry at Anthony, itong mga tauhan siyempre ng Special Action Force nakabakod sa tapat ng Custodial Center kasama ng Headquarters Support Service na in charge dito sa pagbabantay sa mga nakapiit. Mayroong ding ambulansya. Kanina, may mga lady cop na pumasok doon sa gate ng detention compound. Hapon, bago pinayagan ng Valenzuela RTC itong pagharap kay Guo sa Senado, sumalang siya sa inquest proceedings dahil naman sa paglabag sa immigration laws. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakatakda rin sana ang arraignment ni Guo sa Kapos Tarlac RTC ngayong linggo, pero nalusaw na nga rin ito matapos ilipat sa Valenzuela RTC Branch 282 ang anti-graft and corrupt practices charges sa dating opisyal. Wala pang impormasyon, Jared Anthony, kung kumusta ang kalagayan ng alkalde. Ikumpare ng bibig ng kanyang abogado na ating kinokontak sa ngayon. At tatandaan ng unang pagdinig ng Senate matapos siyang maaresto ay nakaranas siya ng masamang tiyan dahil umano sa pag-inom ng tap water. Kahit batay doon sa mga photos at videos na nilabas ng PNP, ay mayroon naman siyang mga bottled water sa loob ng kanyang detention room. Yun, so totoo pala yun? Totoo palang tap water ang kanyang ininom? Bakit daw ba tap water ang kanyang ininom? Ay, ang kinukot dyan ay nakausap mismo natin sa ambush interview si Police Colonel Fajardo. Ang sabi niya, noong unang weekend na nandito si Alice Guo o yung mga first few days bago yung pagharap sa Senate, ay sumakit daw ang tiyan dahil doon sa tubig. Pero yun ang malinaw ngayon. Hindi, bakit tap water ang iniinom niya? Meron namang ibang tubig na isinisilbi sa kanya. Ayun nga, hindi pa rin ulit na itatanong, Jerry at Anthony. Kaya mamaya, kapag labas dito ni Police Colonel Fajardo, isa yan doon sa mga misyon natin. Kung ano ba yung mga ini-intake ngayon ng opisyal. At noong nakaraan na nagkataon na mayroon siyang hearing, ay sumabay nga yung pagkakaroon ng sama ng sikmura ilang araw bago yung pagdinig ng Senado. May kinalaman ba to sa death threat daw sa kanya? Ay wala pang nababanggit. Pero kung PNP ang tatanungin, maging sila ay hindi pa nagbibigay ng conclusive na sagot or categorical statement kung mayroon ng banta sa buhay ng mayor o dating mayor. Pero sa kanilang bahagi, syempre, hindi nila ito minamaliit at of course, bilang nasa kanilang custody, ay bantay sarado pa rin itong high-profile personality. Okay. Balik sa inyo, Jared Anthony. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito boy! Sino tong actress na tinanggihan daw ang isang pelikula na pagsasamahan sana nila ng isang magaling din na actress? Bakit? Ba't kaya? Ba't tinanggihan? Tuloy. Yun nga, hindi natin alam. Yun ang malalaman natin maya-maya. Ayaw ba niyang makasama yung magaling ding actress na mas bata sa kanya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:43
This time. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Uy, magandang umaga at maayong aga kay Kuyang Paul Yulo. Kuya Paul Yulo. Diyan sa Hinigiran, Negros Occidental. Yan daw ay 45 minutes from Bacolod. Sabi ni ating Susan Yulo Ramos na lagi daw binabaha yung bahay niya dyan sa Hinigiran. Nako, lalo ngayon, malakas ang mga pag-ulan. No? Ingat po kayo. Sayang yung mga inasal dyan, ha? Oo. I-ready ninyo. At mukhang may event daw yatang inihahanda dyan si Mayor Albi sa Bacolod. Aba, mainam naman. At, birthday ngayon, kumbatsero, ni retired General Joyet Esquivel. General Joyet Esquivel, happy birthday. Ganon din sina Rene Salvalion at Ramilo Mendoza, mga miyembro ng PMA Maringal Class of 1988 na sabay-sabay na nagbe-birthday ngayon. Yan, happy birthday sa inyo. Happy birthday at happy birthday din kumbatsero kay Georgia Clemente. Georgia Clemente, happy birthday. Binabati ka ni Kuyang Bernard Clemente at ni Kuyang Chito Paz ng Lucena, Quezon. Si Buseng Paulo Parong. Aba, birthday pala ngayon. Happy birthday. Binabati ka Buseng Paulo Parong. Nitong si Buseng, si Attorney Buseng Emong Suyan at saka si Arnold De La Torre. Ayun. At magandang morning kay Director Dennis Ayag at kay Ninong Dong Tolentino. Magandang morning. Naalala mo si Ate Violet Losada, yung asawa ni Engineer Jun Losada? Engineer Jun. Birthday niya ngayon. Ating Violet. Happy birthday at happy birthday din kay Ate Sharon Santos. Ang dami nagbe-birthday ngayon, ano? Wala man lang kaya tayong hindi man lang kaya tayo mamantikaan ng ating mga nguso ngayon. Si Mama Eileen dyan sa Toyota Quezon Avenue, nagbe-birthday daw, sabi ni Boss Franklin Lim tsaka ni Norbic Toyota Domingo. Hindi ba siya binabati ni Kuya Alex Flores? Binabati na rin siguro. At magandang morning kay Kuya Eric Divina Gracia. At sana po ay ayos na kayo dyan sa si Kernel Joyet Esquivel. Birthday din ngayon. Yun nga, yung binati ko kanina. Aba, tinan mo nga naman. Joyet. At ang may-ari ng Megawide Construction, yung gumawa ng Cebu Airport, si Mr. Edgar Saavedra. Happy birthday. Kernel pa si Joyet dyan sa cellphone mo. Ibig sabihin, yung number niya, nung kernel pa siya. Luma na. Luma na. Naging general na at nag-retired na. Ganun ba? Kernel pa nga, no? Dating QCPD director. Ayan. At sino kaya itong matatanggihin na ito? Itong actress na tinanggihan daw na ang pelikula na makakasama sana niya yung isang magaling din na actress. Bakit kaya ganon? Alamin natin ang balita mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakaloka sa super mega nakakabaliw katunying at ka, Jerry. Dahil maganda naman daw ang pelikula pero kamukat-mukat mo ay tinanggihan ng isang veteranang actress. At ang tunay na dahilan ay hindi daw umangat kasi ang role na nasabing veteranang actress. Sanay kasi ang veteranang actress na siya ang bida. Pero this time ay naging bida yung actress na mas bata sa kanya. Ayun ang nangyari. Kaya tinanggihan niya ito. Pero inayos daw ang nasabing script. Kaya lang ay nakatanggap na ito ng bagong pelikula na isasali sa Metro Manila Film Festival. Kaya wala nang chance na magkasama pa uli sila for the first time ng isang mahusay na actress. O, yan. Clue! May star siya sa kanyang sa kanyang pagiging artista. Yan. Star? Sikat siya. Politician ba siya? Naging mayor ba yan? Ewan ko sa inyong dalawa. Naging governor ba siya? Ay! Hi muna kay Engineer
Jos Mercado ng PLG. Panayang bate, Ganda ng telepono ko, ha? Grabe. Ang internet, ha? Ay, grabe. Yan natin DZRH Showbiz. News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Bali na naman ako. Luma na yan. Luma na yung extra na yan. Luma na yan. Una sa Pilipino, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tama din yan. Tatama din yan, Morley. Ay, nanonood sa atin si Mayor Wes Gatchalian. Sabi niya, Katunying, totoo yung sinabi ni Mayora Hani. 5 a.m. na po kami na advice ng Pag-asa. Konting pag-unawa po sa ating magulang. Yun nga. Dahil 5 a.m. nga yung bulletin ng Pag-asa. Yun. Si Colonel Reuben Theodore Sindak, kumbachero. Siguro, Colonel pa siya. General na siya. At nag-retire na. Nag-retire At na. ngayon ay Director General dyan sa DAR sa Bicol. Regional Director. Regional Director. Nakikinig si Secretary Estrella sa'yo. Pagbutihan mo. Conrad Estrella. Naibag nga bigat. Kada kayo amin Napo Conrad. Masantos siya kabasan. Pangasinan nito no? Si Secretary Conrad Estrella. Yes. Dyan pala sa Bicol DAR 108 newly appointed and promoted employees. Tingnan mo nga naman. Sana, may handaan ba dyan? RD Sindak. Ayan. Dapat meron. At binabati pala natin ang aking kumpare, ang presidente ng Cardinal Santos Hospital, si paring Raul Pagdanganan. Aba, meron ka palang kumpare. Alam mo, nagdididikit tayo sa mga presidente ng hospital ngayon. Alam mo na, may diabetes. Paring Raul Pagdanganan, congratulations dahil siya pala ay nare-appoint ni PBBM bilang miyembro ng UP Board of Regents. University of the Philippines Board of Regents. Congratulations! Hindi doktor hindi siya doktor pero presidente siya ng Cardinal Santos Hospital. Si paring Raul Pagdanganan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa Congratulations din daw, sabi ni paring Doc Frank Di Tabali. Oy, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, ating Ninya Taduran. Magandang morning. Nasa Dar din siya, di ba? Oo, Yusek. Yusek ng Dar. Rina Taduran, Bong Prado, Sarge Mark Luis Ombrero. Sila raw ay nakatutok 24 oras. Ayun. Magandang umaga rin kay Overall Deputy Ombudsman June Balmeo. Overall Deputy Ombudsman June Balmeo, magandang morning. At kay Uncle Sam Samuel Martinez. Sandali po lamang. Ay, may mga pabati pa pala dito. Napakadami naman ito. Mamaya na yan. Number 1. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Malaki-laki na rin ang ginagasta siguro ng ating mga mambabatas sa mga hearing, no? Yung mga congressional investigation ng House at saka ng Senate. Pareho. Pareho yan. Kaya nga parang doon na natutok lahat ngayon ng atensyon ng mga Pilipino sa investigasyon, palitan ng Kamara at ng Senado. Ang totoo po nun, mga kababayan, alam naman natin, ang pangunahin pong tungkulin ng mga mambabatas natin ay gumawa ng batas. Kaya nga ang tawag sa kanila, mambabatas, legislators. Ngayon pa man, meron po silang tinatawag na oversight functions. Hindi po talaga po pwedeng magsawalang kibo. Naturally, ang mga mambabatas, kung meron silang nakikita na hindi tama sa isang co-equal branch of the government. Yan yung bahagi ng checks and balances sa tatlong sangay ng pamahalaan natin. Kailangan pong gawin yan. Minsan nabubusit na tayo nauubos na. Sabi, nauubos na panahon naman.
Ang dami-dami na oras na nasasayang dyan. Hindi po parte po ng trabaho nila yon. Ang atin lang pakiusap, sana sa tuwing matatapos po ang mga congressional investigations na ganito, hindi lang ang makita natin grandstanding ng mga mambabatas, kundi may batas na may batas, malilikha at may maipailan ng kaso at meron pong makakasuhan. Lamang ang nangyayari po dito sa mga hearing na ito, kumbatsero, ang nakikita natin bukod dun sa grandstanding, nakikita natin na marami palang dapat na mga katangian na hinahanap natin sa isang kakandidato. Hindi porkit sikat lang, hindi porkit magaling lang na magbasa ng script, ihahalal na natin. Makikita mo yung pagkakaiba ng magaling talaga saka yung scripted lang Kaya nga tayo hindi tayo nag-uurong ng ating bibig, ika nga, sa pagpuri sa mga karapat-dapat purihin. Manood po kayo ngayon ng, kung total naman walang pasok. Pag may hearing po meron ngayon, di ba? Pag may hearing po ang Senado, manood po kayo. Tingnan niyo po kung sino yung magaling. Checkan nyo po yung magaling at ikesan nyo po yung talagang wala namang kawawaan ng mga pinagsasasabi. Lalo pat eto sa susunod na mga ilang linggo filing na naman ng Certificate of Candidacy. Simulan na natin ngayon. Ngayon pa lang ang pagpili ng mahusay na pagpili ng mga ihahalal natin. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo! Ingat! The colors of the rainbow, so pretty in the sky.